Magandang araw mga kapatid. Ako po si PJ Kumpas at welcome sa Landas ng Pag-asa. Ngayong araw, October 1, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus, isang simpleng dalaga na naging dakilang santo sa pamamagitan ng kanyang munting daan. At napakagandang tugma nito sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas, Kabanata 9, mga talata 57 hanggang 62. May nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga aso'y may lungga at ang mga ibon ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang matutuluyan." Isa pa ang nagsabi, "Panginoon, susunod ako sa iyo, ngunit hayaan mo munang ako'y magpaalam sa aking mga kasamahan." At sinabi ni Jesus, "Sino mang nag-aararo at lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, mahirap talaga ang tawag ng Panginoon. Hindi siya nangangako ng komportableng buhay, kundi ng buhay na may sakripisyo at buo nating pagtitiwala. Naalala ko po ang isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Ako po ay gumraduate bilang isang physical therapist kung di nyo po alam. Yan ang kurso na aking tinapos. At isang magandang trabaho na sana makakapagsuporta talaga sa aking pamilya. Ngunit dumating ang panahon na nagbukas sa akin ng pagkakataon na maging guro. Alam niyo po, mahirap yun para sa akin lalo na't may edad na ako na magsimula. At alam kong hindi kasing laki ang potential financially. Pero sa pagdarasal, pagtanto ko talaga na ang pagtuturo ang tawag ng Diyos para sa akin. Pero alam nyo, hindi naging madali ang transition bilang PT to teacher. Maraming sakripisyo at paghihirap sa pagiging guro. Pero lahat ng ito ay nakatulong sa akin upang magampanan ko ang tawag ng Diyos sa buhay ko. Ngayon po, isa na po akong profesor dito po sa Don Bosco School of Theology. Ako rin po ang Vice Dean at School Administrator. Hindi po ako mayaman, hindi rin naman po ako naghihirap. Nakapagsilbi ako bilang guro at nataguyod ko rin po ang aking pamilya. Bagamat may mga araw po na talagang napapaisip ako kung bakit ba ako pumasok sa edukasyon, lalo na kung may matinding pangangailangan. Pero, lagi ko na rin naman po nakikita ang Diyos. Siya ang tumutulong at lagi nagbibigay ng sapat. At masasabi ko po talaga na sa aking journey bilang guro, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Sabi nga niya, He promised to take care of those who follow Him. At ito ay totoo, hindi lang sa akin kundi sa lahat ng tumutugon sa tawag niya. Kaya ngayon, wala po akong pagsisisi sa pagsunod ko kay Kristo. At sa lahat ng ito, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ang tunay na nagtaguyod sa akin at sa aking pamilya. Alam niyo po, ito rin ang naging buhay ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Wala siyang marangyang buhay, wala siyang malaking gawaing panlabas, pero sa kanyang simpleng pagmamahal at tapat na pagsunod kay Kristo, natagpuan niya ang kaganapan ng kanyang bukasyon. Kaya nga po tinatawag itong munting daan, kung saan ang pagiging tapat sa maliit na bagay para sa mahalagang misyon ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po kung saan ka man tinatawag ng Diyos ngayon, maaring ito sa inyong pamilya, sa trabaho o sa misyon, ang tanong ay ito, handa ka bang sumunod kahit mahirap? Ang paanyaya ni Jesus malinaw, sumunod ng buo na may pagtitiwala at pagmamahal. Kung ikaw po ay na-bless ng video na ito, maging boses ng pag-asa, paki-like and share ang Patpiso po sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Kumpas. Maraming salamat.